Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes posibleng magdepensa ng titulo laban kay mandatory challenger Moises Fuentes ng Mexico. Mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. nahirang bilang 2015 Event of the Year ng World Boxing Council o WBC. Defending champion San Miguel Beerman napalapit ng isang hakbang patungo sa finals ng PBA Philippine Cup. National Taekwondo Jin Samuel Morrison at Chris Uy kapwa determinadong makapagsalba ng pwesto sa Rio Summer Olympics. Danilo Gallinari led Denver Nuggets tinuldukan ng 7-game unbeaten run ng defending NBA champion Golden State Warriors. Hometown favorite Bernard Tomic walang hirap na nagmarcha patungo quarterfinal ng Sydney International sa Australia. At Arsenal Gunners nanatili sa ibabaw ng Premier League table. Ay, natawa ako ni Manong Freddy Abando. Good evening. Natawa ka ba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Meg Siozo. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, posibleng magbago ang plano ng kampo ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes para sa kanilang susunod na title defense. Ito ay matapos na italaga ng WBO bilang mandatory challenger ni Nietes, si Mexican top contender Moises Fuentes. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Ricky Santos, Sports Radio 918. Posibleng magsagawa ng mandatory title defense sa kanyang susunod na laban si reigning WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Ito'y matapos na basbasa ng WBO bilang title eliminator ang sagupani na Mexican fighters Moises Fuentes at Francisco Rodriguez noong isang buwan. Ayon kay well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino, maaaring mapilitan si Nietes na magdepensa ng titulo laban kay Fuentes na umani ng 12 round na split decision win kontra Rodriguez. At alam mo, position ni Donnie Nietes is not in a position to relinquish the belt. Kasi ito'y nakalink sa kanyang main attraction yung kanyang pagiging longest reigning champion. So hindi niya pwedeng basta i-relinquish ang titulo sapagkat ayaw niyang maistripan sapagkat masisira ang kanyang pinaka-main asset, yung longest reigning champion. Pero hindi umano magugulat si Tolentino sakaling si Fuentes mismo ang umatras sa posibleng rubber match kontra Nietes. Ito'y dahil dumanas ng 9th round technical knockout loss si Fuentes kontra Nietes sa rematch noong isang taon matapos na mauwi sa draw ang kanilang unang enkwentro noong 2013. Because the mental edge ni Nietes, he will capitalize when they need. Pag simulang tumama yung mga kanan ni Nietes, the overhand right against the stationary upper body of Moises Fuentes, palagay ko doon palagi, isira na ang kumpiyansa ng Mexicano. So, paborito si Nietes sa labang ito kapag natuloy. Sa ngayon ay ikinakasana ng ALA Promotions ang boxing card na pagbibidahan ni Nietes dito sa Pilipinas sa buwan ng Abril. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, sang-ayon naman si American WBO Light Welterweight titleist Terence Crawford sa naikasang rubber match ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Ito'y kahit pa hindi siya ang napili ng Team Pacquiao bilang farewell opponent para sa April 9 playdate sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Narito ang report ni Arian Malyare. Aprobado para kay undefeated WBO Junior Welterweight Champion Terence Crawford ang naikasang trilogy ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa Abril 9. Ito'y kahit pa marami ang bumabatikos sa pagpili ng Team Pacquiao kay Bradley bilang farewell opponent. Sa katunayan,
Aminado si Crawford na gusto niyang mapanood ang ikatlong sagupaan ng dalawang welterweight rivals, kung saan sa tingin di umano niya ay mangingibabaw si Bradley kontra Pacquiao. Pero kung ang mga local fight fans naman ang tatanungin, tiyak na tatapusin ni Pacquiao ang boxing career on a winning note kontra Bradley. Siyempre, Pacquiao yan. Yung una, kahit na first two fights sila, decision lang. Alam naman natin na mas dominante si Manny. Even when he lost yung first fight, 2012, kahit matalo siya sa decision. Si Manny naman ang panalo doon. And then, yung group na yun, nang panalo siya, nag-rematch sila. Pinakita talaga niya kung sino ang mas magaling. Laro ni Brad, alam na ni Pacquiao. So tingin nyo, this time talaga, Pacquiao pa din? Pacquiao pa na. Magugunit ang unang umiskor ng controversial split decision win si Bradley sa first bout noong 2012, bago dinumina ni Pacquiao ang laban sa rematch noong 2014. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nahirang naman bilang Event of the Year ng World Boxing Council o WBC ang mega bout na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. noong isang taon. Ito'y kahit pa nadismaya ang mayorya ng mga fight fans sa kakulangan ng aksyon ng laban. Hindi nagustuhan ng mga observers at fans ang patuloy na pag-akap at pag-atras sa laban ni Mayweather, kung saan umani ang American fighter ng 12-round unanimous decision win kontra Pacquiao, upang mapantayan niya ang perfect record na 49-0 ni late boxing great Rocky Marciano. Pero hindi may kakaila na umukit ng bagong record sa gates attendance at pay-per-view ang slugfest ni Manny Pacquiao at Pretty Boy Floyd. Sa ngayon ay naghahanda na si Pacquiao para sa farewell fight kontra Timothy Bradley sa Abril 9, habang opisyal nang nagsampay ng boxing gloves si Mayweather noong Oktubre. Lipat naman tayo sa professional basketball. Napalapit ng isang hakbang ang patungo sa finals ng PBA Philippine Cup ang defending champion San Miguel Beermen. Ito'y matapos ang dominahin nila ang rain or shine nila sa Painters 103-94 sa pivotal Game 5 kagabi upang hawakan nila ang 3-2 series advantage sa semifinals. Si reigning league MVP Junmar Fajardo ang muling bumandera para sa Beermen sa kanyang double-double performance na 27 points at 12 rebounds. Pero hindi rin nagpauling sila point guard Alex Cabagnot, streak shooter Marcio Lassiter at forward Arwin Santos na nagambag naman ang pinagsamang 38 markers para sa team. Mula sa 2-point lead sa huling bahagi ng third quarter, ay nagawang palubuhay ng Beermen sa 16 na puntos ang kanilang bentahe sa kalagitnaan ng fourth and final period. At mula dito ay hindi nila binitawan ang liderato. Nauna rito, inangkin ng Alaska sa unang pwesto sa finals matapos na patalsikin nila ang Global Port Batang Pier 4-1 noong isang gabi. Ang Game 6 ng semifinal series sa pagitan ng San Miguel Beer at Rain or Shine ay muling idaraon sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, Philippines, bukas ng gabi. Aminado naman si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin na halos hindi sila nakinabang sa once-a-week training session noong isang taon. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Umaasa si National Coach Tab Baldwin na mahahanapan niya ng solusyon ng problema sa practice sessions ng Gilas Pilipinas Training Pool. Ito'y kahit pa nakabiti ng petsa ng unang ensayo ng national team ngayong taon. Matapos na magbigay daan ang grupo ni Baldwin sa playoffs ng PBA Philippine Cup kung saan karamihan sa mga pool members ay naglalaro para sa kani-kanilang mother ball clubs. Bagamat mataas ang bilang ng attendance sa Monday-only training session noong isang taon, karamihan naman sa mga players ay nagpakita lamang sa venue at hindi sumalang sa hardcourt drills dahil sa kani-kanilang commitment sa PBA. It's very difficult to take any steps forward and that's frustrating for everybody. So I think that we're really just kidding ourselves if we're trying to hold any practice sessions during the playoffs. So we're not going to do that. We're just going to wait until we can get our hands on everybody and see how we go.
Samantala, tiniyak naman ni Baldwin na nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga players at tanggap rin niya na mahihirapan siya makabuo ng tunay na training sessions para sa national pool. You know, we'll have to assess that in terms of how much progress can we make. And you know, there are things that we can do with the players in terms of their understanding of systems, but we really can't have any genuine basketball practice sessions where you know, we go live against one another and we really learn and test what we know. That's just not possible during the PBA season. Ang Gilas Pilipinas ay naghahanda para sa pagsabak sa FIBA Olympic Qualifier sa Hulyo, kung saan hangad nila ang makapagsalba ng pwesto sa Rio Olympic Games. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, kapwa doble kayod sa ensayo ngayon sina National Taekwondo Jin Samuel Morrison at Chris Uy para sa pagsuong sa hamon ng Olympic qualifier sa Asian Championship sa buwan ng Abril. Nagbabalik si Arian Malyari. Kapwa determinado sina National Taekwondo Jin Samuel Morrison at Chris Uy na makapagsalba ng pwesto sa Rio Olympics. Sa katunayan, hindi alintana ni Morrison at Uy ang pagod at sakit ng katawan sa training. Matupad lamang ang kanilang pangarap na katawanin ng bansa sa 31st Olympiad. Parehong sasabak sina Morrison at Uy sa Olympic qualifier na Asian Taekwondo Championships na i-host ng bansa simula sa Abril 28. Sobrang laki ng difference like before. Ngayon mas namin tayo explosive lahat ng training. And we're looking forward dun sa darating na qualifier. With the help of Coach Jay, the morning conditioning has been really good. Before I was only like 84, 83 kilos, and now I'm sitting around 90, and it's all muscle mass. So I'm very excited for that. And we're tailoring the training now towards speed also, and I feel like that's going to give me even more of an edge in my in the upcoming qualifiers. Kapwa nangako rin ng dalawa na ibubuhos ang lahat sa laban upang muli silang maipagmalaki ng kani-kanilang pamilya. For me, first my family, saka yung dream saka yung goal ng Philippines na makakuha yung first gold medal. A lot of it comes from my family, but also a lot of it too is I wanted to inspire a lot of people and prove a point that if you really have a dream, you should go for it, and things happen. Si Morrison ay magpapartisipa sa men's under 80 kg class, habang sa men's 90 kg category naman makikipagsapalaran si Uy. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, tiwala naman sa Team Philippines Chef de Mission Joey Romasanta na may mga national athletes pa na susunod sa yapak ni Rio Olympian Eric Ray. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyari. Malaki ang posibilidad na madagdagan ang bilang ng mga atletang ipapadala ng bansa sa Rio Olympics sa buwan ng Agosto. Ayon kay Philippine Delegation Chef de Mission Joey Romasanta, nasa listahan niya ang 49 na pangalan na may tsansang lumusot sa mga Olympic qualifying tournament sa mga susunod na buwan. Sa huling linggo ng Marso, itinakda ang deadline para sa submission ng initial list of nominees ng Olympic Organizing Committee sa Rio de Janeiro, Brazil. Na-rationalize na yan before kasi nung nag-submit ng mga pangalan, almost mahigit 100 yung pinadalang pangalan. Kanina, we were able to come up with a figure of about 49 athletes hopeful, but also at the same time, na-determine naman talaga kung sino na talagang mahihirapan at saka yun naman may mga fighting chance. Ibinalita rin ni Romasanta na inaasikaso na nila ang mga requirements at dokumento na kakailanganin sakaling may mga national athletes na mag-qualify sa Quadrennial Summer Games. Matindi ang mga accreditation requirements ngayon, pati may form pang dati, wala namang form talagang na ina-accomplish natin, but now I can understand that the screening process is more focused this time as compared to the other Olympics. But then again, other than that, we need copies of passports and the validity of passports, so on. So, yung mga administrative requirements, itinakal namin. Sa ngayon ay tanging si Phil-American hurdler Eric Ray pa lamang ang nakasesiguro ng pwesto sa Rio Olympics bound Team Philippines.
Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan si veteran internationalist Annie Ramirez mahigit 1 linggo bago ang kanyang kampanya sa Philippine National Pro Jiu-Jitsu Championships sa Pasay City. May report si Joyce Salamatin. Patuloy ang dibdiban training ni 2014 Asian Beach Games gold medalist Annie Ramirez para sa pagsabak sa National Pro Jiu-Jitsu Championships sa MOA Arena sa Pasay City sa susunod na linggo. Magpapartisipa sa Women's Under-62 Purple Belt Division. Aminado si Ramirez na marami pa siyang kailangang i-improve bilang jiu-jitsu practitioner kaya't hindi siya naghihinay-hinay sa ensayo. Nandun pa rin po yung eagerness na manalo pa rin, yung nag-continuous pa rin po yung pagpapanalo. Then, siyempre, improvement. Kailangan ko every time, kahit po na nanalo ko, marami pa rin po akong dapat i-ayos, marami pa rin dapat i-improve. Kasi pag nag-stop na tayong, pag nawala na yung ganun naramdaman, mahirap na pong ma-maintain yung kailangan lagi kang nag-strive. Samantala, umaasa naman si Ramirez na muli siyang mabibigyan ng pagkakataon na makapagsuot ng national tricolors sa 5th Asian Beach Games sa Vietnam sa Setyembre. May taon din po yung, yung Asian Beach Games. So, hopefully, baka kami po ulit yung may padala. So, isa rin po yun sa mga nilook up ko na sana po makakapag-gold ulit. And hopefully, pinaghahandaan ko po ulit yun. Masuselect tayo ulit para doon. Nakataya ang tiket patungong Abu Dhabi World Pro sa Abril sa Open Division ng National Jiu-Jitsu Championships. Para sa PTV Sports, Joyce Salamatin, Telebisyon ng Bayan. Danilo Gallinari led Denver Nuggets tinuldukan ang 7-game unbeaten run ng defending NBA champion Golden State Warriors. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Dumagundong ang hiyawan ng home fans sa Pepsi Center sa Denver, Colorado. Ito'y matapos na maungusan ng Denver Nuggets ang defending champion at league leader Golden State Warriors 112-110 kanina. Si forward Danilo Gallinari ang top performer para sa Nuggets sa kanyang total output ng 28 points at 5 rebounds. Habang si point guard Stephen Curry naman ang bumalik at nangusto sa panig ng Warriors sa kanyang game-high 38 markers. Mula sa 7-point deficit sa huling 1 minuto ng laro ay nakatigil sa 2 puntos ang Warriors. Matapos sa pumukol ng 3-pointer si Curry at may convert ni Harrison Barnes ang isang layup 37 seconds remaining. Pero sa panibagong ball possession ng Warriors ay naagaw ni Gallinari ang bola mula kay Curry. At sa fast break play ng Nuggets ay na-foul naman si Gary Harris na nagbuo naman ng 2 charity shots. Nagkaroon pa ng pagkakataon ng Golden State na may puwersa ang overtime, subalit sumablay ang buzzer-beating long jumper ni shooting guard Klay Thompson. Ito ay 3 kabiguan pa lamang ng Golden State Warriors ngayong season. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Naghain ng grievance sa National Basketball Association or NBA ang Players Union kaugnay ng 2-game suspension without pay na ipinataw ng Liga kay Memphis Grizzlies forward Matt Barnes. Kinastigo ng NBA ang 35-year-old dribbler dahil sa pananakit kay New York Knicks head coach Derek Fisher sa isang bahay sa Redondo Beach sa Southern California noong Oktubre. Napagdadaanan na ni Barnes ang 2 araw na suspensyon noong 1 buwan pero nais ng Players Union na maibalik ang $64,000 na ibinayad niya sa liga. Nakaligtas naman sa parusa si Fisher dahil napag-alaman ng investigating panel na si Barnes ang nagpasimula ng kaguluhan sa bahay ng kanyang ex-wife na si Gloria Govan. Sa tennis,
Buhay pa ang title bid ni hometown favorite Bernard Tomic sa Sydney International sa Australia. Kagabi ay pinatalsik ng top-seeded Australian netter ang compatriot na si unseeded Jordan Thompson 6-2 at 6-2 upang mabante siya sa quarter-final round. 4 na beses na nakabreak sa laban si Tomic sa larong tumagal lamang ng 48 minuto. Ang round of 8 opponent ni Tomic ay si unseeded Teimuraz Gavashvili ng Russia. Target ni Tomic na makasungkit ng ikalawang titulo sa Sydney International matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2013. Sa tennis pa rin, nagpahayag ng kahandaang humataw sa Australian Open sa darating na Lunes si multiple Grand Slam winner Maria Sharapova. Ito ay matapos na makarecover siya mula sa forearm injury na natamo niya habang nag-e-ensayo siya para sa paghataw sa Brisbane International noong isang linggo. Ang 5th rank Russian star ay nauna nang nagkampiyon sa Australian Open ng 2008 at hangad niya na makapagsubi ng ikalawang titulo sa Melbourne Park ngayong season. At sa football, nanatili sa ibabaw ng Premier League table ang Arsenal Gunners. Ito ay matapos na mauwi sa 3-3 draw ang kanilang away game kontra Liverpool Reds kanina. Unang umiskor sa Anfield Stadium si Liverpool forward Roberto Firmino sa 10th minute, pero nagbaon rin agad ng equalizer si Arsenal midfielder Aaron Ramsey sa 14th minute. Muling hinawakan ng Liverpool ang liderato ng umiskor ng ikalawang goal si Firmino sa 19th minute. Subalit gumanti naman ng back-to-back goals sa 25th at 55th minutes si Arsenal striker Olivier Giroud. Nakapagsalba ng draw ang Liverpool nang mai-convert ni midfielder Joe Allen ang isang game-tying goal sa injury time. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, dapat pa bang magsagawa ng mandatory title defense si Donnie Nietes laban kay Moises Fuentes? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segments sa pagbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sport. Alright, at tawag kayo mamaya at mag-usap tayo. Ganun lang kasimple. Pag-usapan natin yung question of the day natin. Mag-usap tayo. Sige, si Kay. May H din ba yung Kay mo? Ba't kayo mga bata? May K. Pero may E pa sa'yo, ha? Yan ang pagka-unique ng name niya. May E. Ako po si Dennis. Sige, question of the day. Ang question of the day natin is, dapat bang magsagawa ng mandatory title defense si Donnie Nietes laban kay Moises Fuentes? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan. Hindi ko makita ang tanong. O yan, nakita mo na. Mamaya mga kaibigan, yung mga magtatanong naman about Olympics, yung ating kampanya, kung meron bang papasok, sino na ba, may chance pa ba, ilan ba, makaka-medal ba tayo, etc. etc. Pwede rin nila siguro itanong sa Facebook natin. Added question na gusto nila itanong kay Sir Joey Romasanta. Yon, si Mr. Joey Romasanta, mamaya makakakwentuhan po natin at makikibalik. One of the amiable personalities ng Philippine sports, si Mr. Joey Romasanta. Okay, samantala, Meg, sige. Dako muna tayo Basa sa ating muna tayo. Facebook para sa ating question of the day. Teka, sandali. At dahil nag-upload pa ng picture. Sige, Mr. Joey, teka lang. Save mo na. Sige. Okay, basa tayo, Meg. Yes, Rolando Gaguhas, dapat lang naman kasi kahit sino po kalaban niya ay sigurado mananalo siya. Kung pagbubutihin niya ang training niya. Pabati naman kami dito, Leones West Tubao, La Union, lalo na sa asawa na si Sheila Gaguhas at anak ko na si Abu. Lagi kami nanonood ng show nyo. Uy, maraming salamat at parati nag-message sa atin yan si Mr. Gaguhas. Ayan. John Paul Vargas Rios, siyempre naman, para patunayan niya na di siya basta-bastang boksingero. Nietes ata yan, tumataga. Sir Dennis, may trade po ba sa Star? Totoo po ba yung Barakael, Maliksi, trade? At kailan po ba start ng Commissioner's Cup? Aba, kung totoo yan, kawawa naman si Maliksi, pabalik-balik sa Barako. At naka 15K na po si Kevin Durant sa scoring.
Miss Meg, pabati naman kami dito sa UP Diliman na lagi nakatutok sa PTV Sports at kailan po ba ibabalik yung memes? Salamat PTV Uy, Sports. gusto nila yung memes. Oh, sige. Pag Bago meron- mag-end ang ating show. Pag meron pang nag-request na, si John Paul pa lang yun. Pag meron pa ako narinig na magre-request, ibabalik Pero natin. nakakatuwa naman talaga yung memes natin. Siyempre, oo. Pinipili natin yan. Talagang nakakatawa eh. No? Michael Medici, dapat kasi kung aakyat siya ng timbang, ang labanan niya, labanan niya ay si Juan Francisco Estrada o kaya si Roman Gonzalez para malaman natin kung kaya niya talaga ang flyweight division. Pabati naman kami dito, Family Medici, dito sa SJDM, Bulacan. Salamat po. Hi, Miss Meg. Alright. Mario Dagcasin Makawile. Opo! May tandang, may exclamation point eh. Kailangan niya ng mandatory title defense para na mamasukat niya ang kanyang lakas kasi kung dapat pa ba siyang magstay o umangat ng division. Sir Dennis, may idea po ba kayo kay Kevin Racal, rookie ng Aces? Salamat po and more power. Sorry. Asan na yun? And more power for... From Makawile family. Minsan ko lang nakita si Kevin Racal sa Letran ng mga playoffs na. Masipag yung bata, kaya lang yung position niya is medyo dun puno yung Aces. Okay, sige, tawagan natin. Okay. Alright, Villanueva Ostre Ruel. Dapat lang po para di siya mabakante at para dumating na yung magandang laban, di siya mga lawang. Hi po kina Sir Dennis at Miss Pretty Meg. Ask ko lang, kailan po magsisimula ang second conference? Okay, second conference, magyayari yan sa February 10. Ayan, Commissioner's Cup. Okay, so alam nyo, dito sa ating program, proud tayo dahil bukod sa PBA, no, meron tayong boxing, meron tayong kung ano-ano mga sports, lalo na yung mga Olympic sports, talagang tinututukan natin. Hindi tayo katulad na iba na konting sikat. Yun lang. Sa atin, kung ano yung dapat na i-cover, yun ang talagang sports program. No, katulad ngayon, makakasama natin, kakwentuhan natin ang chef de mission ng ating 2016 Rio Olympic team. Walang iba kundi si Mr. Joey Romasanta. Sir Joey, good evening. Welcome sa PTV Sports. Good evening, Dennis, at magandang gabi po sa lahat. Yes, sir. Kasama po natin si Meg Siozon, sir. Hello po, good evening po. Good evening, Meg. Yeah. Sir, bago ko siguro itanong pa yung ibang mga developments, malaman ko lang, although right now, si Eric Ray, ang ating di ba? Olympian na for 2016. Siya pa lang ba, sir? O meron pa bang naidagdag na? Well, actually, yung officially, wala pa na idagdag, but then again, we had good information na si Heidelin Diaz ang isang sigurado na actually yan ni-recognize ng IF. Unfortunately, hindi pa lang mai-announce yan officially until such time that all the qualifying events are over. Okay. Pangalawa, hindi pa panahon para doon sa tinatawag na mga invitational places. Kaya darating din ang panahon na she will be officially declared as a qualifier for the Olympics. Ayan. At kung sakali, sir, tiyak na madadagdagan yan, di ba? Dahil lang alam ko, parang merong mga sport na bawat country kinakailangan merong ipadala. Like, I believe, swimming and track and field, if I'm not mistaken, sir. Actually, wala na yung tinatawag nating mandatory sport ngayon eh. Okay. Dati meron yan sa athletics at saka sa swimming. However, ang nangyari, yun dun sa tinatawag nating universality places, meaning kung
halimbawa si Eric Ray, lalaki nga, no? Then meron tayong chance ang mag-apply for a universality place for a female athlete, no? Para meron yung parang gender equality, gano'n, everybody represented. Ganon din sa swimming. So right now ang meron Eric Ray, and also nagkausap na rin kami ni Chairman Popoy Wico na pwede na rin i-apply ang isang female athlete who has somehow met the minimum standard for her event, no? Ang swimming meron din tayong sapagkat long before merong tournament sa Kazan sa Russia at sumali doon si Jasmine Alcalde at saka si JC Lacuna. So right now if they maintain their tinatawag na minimum standards for their events, then sasali rin yung dalawa. But then again, meron pa isa silang sa swimming na kandidato, no? Doon sa athletics, meron pa rin mga apat pang lalaki na nagte-training, meron sa Poland, meron sa Australia, and hoping to be able to qualify. Dahil may at least dalawang qualifying event pang athletics eh. Ayun, sir, yung universality ba yan, sir, for approval pa yan ng mga IF or ng IOC kung sakasakali? Actually, tama yun. Because una-una, miskin na the opportunity is presented, you still have to apply for it. And the confirmation has to come from either the organizing committee, the IF, or the International Olympic Committee. Oh, yeah. Okay. Meg. Sir Joey, bukod po sa athletics, ano po pa po yung ibang mga sports na umaasa tayong maka-qualify sa Olympics po? Well, una-una yung boxing, So, while they have long list of boxers, lahat naman yun ay talaga may mga veterano at may mga pangalan na. Still, ang projection ng International Olympic Committee, yung kanilang sports entries department, they project at least 2 male boxers and 1 female boxer to be, kung hindi man sila magkaroon ng direct qualification by a win in any of the tournament or ranking, at least meron silang magandang chance na maimbita. And sa boxing, kasi dalawang ating Olympic scholar dyan, si Marshall at saka si Iris Magno. Iris Magno. So, yes. And kaya ko lang naman nabanggit yan kasi yung mga Olympic Solidarity Scholars na binigyan ng assistance na makapaghanda ng paayos-ayos, binigyan ng priority. So, para kung magkakaroon ng mga imbitasyon, siyempre, all things being equal, mas bibigyan ng preference yung Olympic Solidarity Scholar. Alright. Now, yung boxing, sir, if ever, say, ma-zero, or kung lalaki lang ang pumasok, meron din silang universality, sir, na pwedeng i-apply kung sakasakali? Iba naman ang tawag sa kanila, yung tinatawag na invitational places. Okay. Yung kumbaga siyempre, sa dinami-dami ng qualifying tournament sa sinalihan nila, bagamat hindi man sila nag-champion sa kanilang weight category, still iniipon naman yung mga records na yun. At pagkatapos yung parang may ranking na gano'n. So, all of those things are considered. Nagulat nga ako, talagang parang mayroon data bank sa sports entry sa International Olympic Committee na nasa kanila lahat yung record ng lahat ng athletes in all sports sa buong mundo, for all 206 countries na member ng IOC. Alright, okay. Sir, yung po natin, yung mga yung candidates po ba natin sa Olympic bumaba for this upcoming Olympics? Actually,
yung sa yung actual participants natin, the candidates will always be there, no? Marami 'yon. But then again, historically nung sa Beijing Olympics, we had 15 athletes in different sports. And then sa London Olympics, you only had 11. So right now, nung I had a meeting with the cluster heads sa mga iba't ibang sports para magkaroon lang kami ng updates at saka inventaryo ng sino-sino ba yung mga atletang mga hopefuls dito, and also at the same time ano yung mga hinaharap na qualifying events. Kasi kailangan ko rin magkaroon ng inventaryo sapagkat kailangan natin mag-submit ang tinatawag nating long list of probables sa organizing committee. So kanina natuwa naman ako sa pagpupulong namin, para sa akin, realistic na yung number in terms of yung mga aspirants. No? So kanina, sa bilang namin, we had a total of about 49 hopefuls. But then again, sa 49, alam naman namin na meron talaga mga sports na talaga mahihirapan. But also, na-identify din naman natin kung saan sports tayo maaari magkaroon ng pagkakataon. So, but then again, kaya kanina, kasama doon sa pagpupulong yung pagpapaalala doon sa mga sports associations na kung maaaring asikasuhin yung mga passport niyan at saka pag-fill up nitong mga forms in terms of profiling these athletes. Kaya kailangan na profile kasi pag nagpunta at naglaro, siyempre kung ano man ang maging record nila, kung nanalo halimbawa, siyempre for the press event, at least alam nila kung anong profile. So all of these things we need to attend to. Sabi ko, wag naman mangyayari kagaya na nangyayari minsan, kung lalakad na lamang, sir, walang passport, o sir, expired yung passport. So right here na malaman na natin. So pag pinadala na natin lahat yung mga detalyang yan, then the organizing committee will send us yung the pre-valid cards, yung mga ID, no? So doon para nakahanda ng mga ID. So eventually kung sino yung talagang pupunta na manombrahan ng tripartite commission na pipili sa mga invitational places, nandiyan na yung mga IDs, bubunutin mo na lamang, bibigay mo. Sabi ko, ipadala na lahat kagad yan sa lalong madaling panahon, bagamat ang deadline natin Marso pa, padala na lahat yan para dumating dito. So, sabi ko, nagbiro pa ako na kung sino man na hindi talaga makakasama, at least nandiyan yung ID nila, meron siyang recuerdo, meron siyang souvenir, no? So, right, kanina, I was very happy that we were able to identify all of these numbers. Okay. And lastly na lang, sir, no? It was mentioned na yung boxing at saka yung taekwondo ang dalawa sa inaasahan natin pagdating sa not only mag-qualify, kundi pati sa medal, ano? Yung boxing in particular, we know very well na maraming mga tournaments, mga laban na dapat panalo tayo, magagaling mga boxers natin, pero nadadali sa mga judges. Right now ba, with the upcoming qualifying tournaments and the Olympics itself, meron pa tayong ginagawang, kumbaga, extra mile as POC official na maiwasan itong mga ganito sa mga darating na tournaments? Well, unang-una, tingin ko mababawasan na yan. Ibig sabihin, kung minsan nasa tingin lang natin, baka naman talagang hindi naman mangyayari sa atin. But then again, we have to recall na nandiyan na sa member ng board ng AIBA si Mr. Ricky Vargas na Pangulo ng ABAP. So I'm sure lahat naman ng interest ng ating mga manlalaro will be adequately protected and secured. But siyempre, mahihiya naman sila kung magkaroon pa ng pag-aalinlangan sa resulta kung habang in deference to board member Mr. Ricky Vargas. Also, at the same time, mga veterano natin, mga bata natin, kilala na yun. Marami na rin nakilalang mga opisyalis. I'm sure mababawasan na yung ating yung kaba na baka magkaroon pa tayo ng raw deal so far as officiating is concerned. Okay. And habol lang, sir, isang mabilis. Yung BMX, madalas dyan na nababanggit yung Danny Kaluwag being an Olympian in 2012 at saka yung batang Sienna Fines. Kausap ko yung father ni Sienna Fines, sinanong ko about ano ba talaga estado ni Fines. Ang sabi niya, ayaw niya munang banggitin, ayaw niya sabihin sa kanyang anak dahil gusto niya mag-focus lang sa mga tournaments. But as far as facts are concerned,
wala siya man sabi kung gaano kalayo o gaano kalapit sa Olympic slot si Sienna Pines. But overall, sa cycling BMX, sir, meron ba tayong update tungkol sa dalawa? Well, actually, ayun, na-update ko kanina, ayun lang sa nabasa ko sa istorya mo kanina sa Manila Bulletin, ano? and I'm very glad for that. But then again, kumisan, bagamat pag tinignan mo yung ranking, medyo malayo in the form of yung athlete fines. You know? But then again, you have to remember na nung Beijing Olympics, si Heidelin Diaz was invited by Doles and the Weightlifting Federation dahil sa kanyang edad at 16 at saka nakita lang very promising yung Heidelin Diaz. I'm hoping that the same, if she does not really qualify directly, I'm hoping that the International Federation for Cycling would take notice of fines and assess and be able to and hopefully encourage her by providing her an invitational place. All right. Okay, Sir Joey, as always, it's been a pleasure na makakwentuhan ka namin. And we wish you all the best. More power and more qualifier parang sa ating bansa, sir. Maraming salamat, Dennis Meg. At sana pagdasal natin ang ating mga atleta na magkaroon ng mga pagkakataon at talagang isa pong malaking karangalan for an athlete to at least qualify. No? Yung qualifier mo para ka nanalo na nun sapagkat yung pinili yan sa maraming bansa. No? So, we're hoping na we will be honored by invitational places and direct qualifying wins. And we're only to have qualifiers would we be hoping for a medal. Kailangan mag-qualify muna tayo bago tayo mag-isip ng medalya. So we're hoping na we would have more qualifiers and have a better number than 11 in the London Olympics. Alright, maraming salamat si Mr. Joey Romasanta, ang ating chef de mission at Vice President, of course, ng Philippine Olympic Committee. Alright, sige, basa pa tayo. Okay. Anto, Ian, diretso na? Break muna tayo. Okay, we'll take a quick break and when we continue ang pagbasa sa inyong mga sagot sa ating question of the day. Yan at maraming pang iba sa pagbabalik po ng PTV Sports. Hi, I'm Samuel Marison, Philippine Taekwondo athlete, and you're watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, sige, basa pa tayo. May Alright. paspas tayo. Dagamo Narua, sino po import ng Star at update po sa Star Hotshot? Talagang pangalan yan? Dagamo. O, sige. Well, bali-balita lang. Si James Mays. No, pero naku, utang ko na naman yan. Sige, next week. Nakalimutan kong gawin yung story. Medyo na-busy lang tayo kanina sa mga stories. Okay. Benedict Mendoza Briones, lumaban siya sa mga prize fighter para magkaalaman kung gaano talaga siya kagaling. Abay, wala nang dapat patunayan siya. No? For him to last that long, 8 years, at karamihan sa mga title defense niya ay mandatory. At karamihan pa, dun pa sa bayan ng kanyang mga kalaban. 4 na beses atan lumaban ng Mexico yan, lahat panalo. Alright. Benedict Mendoza Briones. Hindi, si Jeric muna. Jeric Franz Reyes Zulueta, sana hindi muna mag-rematch agad sila Idol, Flash at Fuentes. 1 or 2 fights muna, then go na sa much-awaited fight, making ng fight of the year ang Donaire versus Fuentes 2. Nako, hindi ata yan. Si Nietes. Oo, hindi si Fuentes. Masyado malayo yung kanyang division. Okay, April John, Corpus, opo naman. Ask po ko kung totoo ba na matitrade sina Malyari at Maliksi. Totoo din ba nang si R.R. Garcia mapupunta na sa Star? Thanks po. Mukhang yung dulo, parang medyo may laman. Mukhang may palaman na Star Margarine. Sige, basa. Norks, Cavs. Yeah, sana lagi na lang si Fuentes dahil pag Roman Gonzalez, makakalaban niya, bye-bye belt ulit. Okay.
Janine Balde, totoo po ba yung trade ni Ellis to Hodge? Sana hindi. Hindi. Hindi yan. Hindi yan. Malabo yan. Oo. Sige, wala na? Okay na? Wait lang. Okay na tayo? Ay, hindi, sige. Meron pa sa ilalim? Hindi, refresh natin. Ay, naku, yung phone natin. Hindi naka-charge. Hindi. Sayang. Bukas na lang. Sige. Ay, sa Monday tayo. Oo. Oo, ang balik natin. Ayan, sige. Puntahan natin. Okay na? Hindi, isa pa. Meron pa ba? May pumasok pa? Sige. Okay, ayan. Sige lang. Si John Mark Trinidad. Para sa akin, sige lang, magpatuloy siya sa training at galingan niya para naman Pacquiao, in the making talaga siya. Ask ko na rin po pala kung naayos na po ba ang FIBA eligibility issues ni Slaughter at Lassiter. Pabati na rin po si Nilda at Sammy Trinidad, Buboy at Clarence Ortega. Salamat po. Kasama sila sa training pool. So more or less, walang magiging problema yung dalawa. Okay, sige. Alright. Ayos na? Okay na? Sige, bye-bye time na. Alright. Kaya naman, maraming salamat po sa View Blends, House of Silhouettes, Amazing Playground, California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Herb Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and Print Couture. And again, maraming salamat sa na-interview natin kanina si Mr. Joey Romasanta ng Philippine Olympic Committee, Vice President po si Ginoong Romasanta at Chef de Mission ng ating Olympic delegate sa Rio, Brazil. Alright? At Sports Radio Family, maraming salamat. And happy birthday sa aking kaibigan dyan sa Cebu, si Erwin Lirasan ng Sunstar Balita. Mga kaibigan natin sa Cebu, kumusta na kayo dyan? Mga namimiss ko na kayo. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. And again, Sports Radio Family, maraming salamat. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. Hanggang sa Lunes, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.